isla. At patatalakay din natin kung ano-ano ang mga problema sa isla. Atin itong bigyan ng solusyon. Sa gitna ng Visayas, sa lalawigan ng Aklan ay matatagpuan ang isang isla na tinaguriang hiyas ng turismo ng Pilipinas, ang Boracay. Kilala ito sa buong mundo dahil sa pinong puting buhangin, malinaw na tubig dagat at tanawing kahanga-hanga na para bang isang likhang sining ng kalikasan. Ang White Beach, ang pinakatampok na bahagi ng isla, ay nagbibigay ng kapayapaan at aliw sa mga bumibisita, lalo na tuwing paglubog ng araw. Bukod dito, masigla rin ang gabi sa Boracay, kung saan maraming restaurant at mga lugar na may musika at kasiyahan para sa mga nais magpahinga o magsaya. Para naman sa mga mahilig sa adventure, marami ring aktibidad tulad ng island hopping, snorkeling, scuba diving, at iba pang water sports. Sa kabila ng pagiging maliit na isla, malaki ang naiaambag nito sa industriya ng turismo sa bansa. At patuloy itong pinupuntahan ng mga lokal at dayuhang turista dahil sa taglay nitong likas na ganda at kakaibang karanasan. Ang Boracay ay nahaharap sa malalaking hamon sa kapaligiran, kabilang ang polusyon sa tubig, mga isyu sa basura at hindi pagsunod sa mga regulasyon. Marumi ang tubig sa paligid ng Boracay dahil maraming establishmentong nagtatapon ng dumi na hindi maayos na nalilinis. Nakikita dito ang mataas na bilang ng bakterya na delikado sa kalusugan ng mga tao at turista. Ayon sa NUS blog noong taong 2020 at Earth.org, ang Boracay ay bumubuo ng 70 hanggang 115 toneladang basura araw-araw. Ngunit ang kanilang sistema ng pamamahala ng basura ay kayang humawak lamang ng mga 30 tonelada. Ito ay nagreresulta sa pag-ipon ng basura at plastik na napupunta sa karagatan na masama para sa mga isda at iba pang organismo sa dagat. Gayun din, maraming negosyo ang nagpapatakbo ng walang mga permit na nag-aambag sa polusyon. Ang katiwalian at hindi maayos na pamamahala ay humahadlang sa pagpapatupad ng mga patakaran sa kapaligiran. Sa kabila ng mga naunang pagsisikap ng gobyerno na rehabilitahin ang isla. Proposed na solusyon sa problema ng polusyon sa Boracay. Ang pangunahing problema sa Boracay ay ang maruming tubig, tambak na basura at mga establishmentong hindi sumusunod sa mga alintuntunin. At ang sanhi nito ay gawa ng tao. Mahalagang turuan at ipaalala na ang mga tao na kanilang mga ginagawa ay may masamang epekto sa kapaligiran. Una, edukasyon at kamalayan ng publiko. Pagsagawa ng mga kampanya, maglunsad ng mga kampanya upang turuan ng mga tao sa panganib ng maruming tubig at maling pagtatapon ng basura. Pagtataas ng kamalayan. Gamitin ang social media, poster at mga seminar upang ipaalam sa publiko ang tamang paraan ng pangangalaga sa kalikasan. Pangalawa, partisipasyon ng komunidad. Clean up drive. Hiyatin ang mga mamamayan na magsagawa ng regular na paglilinis sa paligid at baybayin bilang pakikiisa sa responsibilidad at kalikasan. Pagsusumbong sa mga lumalabag. Iulat sa mga tamang ahensya tulad ng Environmental Management Bureau at lokal na pamahalaan, LGU, ang mga establishmentong hindi sumusunod sa batas. Pangatlo, mahigpit na pagpatupad ng batas. Pagpapatupad ng mga batas, bangka, likasan. Siguraduhin na papatupad ang mga maayos ang umiiral na batas tulad ng Clean Water Act, RA 9275, Ecological Solid Waste Management Act, RA 9003, pagsubaybay ng LGU,
palakasin ang inspeksyon at pagpataw ng parusa sa mga lumalabag. Pang-apat, kooperasyon sa mga negosyo. Makakalikasan na practice. Ikayatin mga negosyo na maglagay ng water waste treatment facilities. Bawasan ang paggamit ng plastic, mag-reuse at mag-recycle ng mga materyales. Isa ang Boracay sa mga tourist spot na dinadayo ng mga dayuhan at mga Pilipino na gusto magbakasyon dahil hindi maitatanggi ang ganda ng mga tanawin at linaw ng tubig sa isla. Sa kabila ng lahat, ang isla ng Boracay ay mayroon ding kinakaharap na problema. Katulad na lang ng polusyon sa tubig at di mabilang na tambak na basura dahil sa libo-libong mga tao na dumadayo sa isla. Dahil sa hindi matapos-tapos na problema, gumawa ng aksyon ng ating dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Equipped with political will, the government ordered the closure of Boracay Island for 6 months to prevent its further deterioration. We cleaned and rehabilitated the island and not allowed it to heal naturally. Noong April 26, 2018, naglungsad ang Pangulo ng isang malawakang rehabilitation sa isla at pinasaran niya ang Boracay. Nangako siya sa publiko na sa loob lang ng 6 na buwan ay maibabalik nito ang dating ganda ng isla. Nagtulungan ang mga residente at mga otoridad na mas mapabilis pa ang paglinis sa isla. Wala pang 6 na buwan ay nakita na ang pangmalawakang resulta ng rehabilitation. Ngayon ay mas gumanda na ang isla at mas dinadayo pa ito na mas marami pang turista.